Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Anong klaseng yaman ang pinapangarap mo sa buhay? Hindi masama ang magkaroon ng kayamanan, material na bagay. Lalo na kung ito'y pinaghirapan mo at bigay ng Diyos, biyaya ng Diyos, at kinuha mo sa tamang pamamaraan. Dito natin makikita na anumang yaman meron tayo, anumang meron tayo sa buhay, kung ito ay inaamin natin na galing sa Diyos, hindi masama. Lalo na kung yung yaman na yan ay hindi yung tagapagbigay sa iyo ng yung bang lubos na kagalakan. Lagi mong iniisip na pinagkatiwalaan ka lamang ng Diyos. Then, walang masama, lalo kung ito ay ibinabahagi mo sa iba o nagbabahagi ka sa iba. Ang problema kasi pag merong yaman, nagiging kaagaw nito sa Diyos. Mas binibigyan natin ng halaga yung yaman na yan kaysa sa Diyos at kaysa sa ibang tao. Nagiging komportable tayo sa buhay na para bang okay na ako dito, meron naman akong yaman. Wala ka nang pakialam sa iba. Ang natutunan ko sa buhay ay hindi masama nga ang magkaroon ng yaman. Kaya lang kung ito na yung buhay mo, na malulungkot ka pag nawala ito, malulungkot ka kapag wala ka nito, ibig sabihin, wala nang halaga ang Diyos sa buhay mo. Yun ang masama. Mas magandang para sa akin, ang yaman na aking pinapangarap ay yaman ng pagmamahal. Lagi kong sinasabi sa aking asawa na pag ako ay namatay, parang masarap na pangarapin na marami ang magdarasal para sa akin. Marami akong nadaanan na buhay na kung saan ako ay naging bahagi, naging parte ng kanilang buhay para sa kanilang ikalalapit sa Diyos. Yung sila ay mas mapalapit sa Diyos. Yun ang pangarap na aking hinahangad. Yung pangarap na hindi yung material na bagay, mas yung spiritual na bagay, mas yung relasyon sa ibang tao. Kaya nga, ang paalala ng Ebanghelyo ngayon ay pinaalala niya yung mayaman na tao at saka si Lazaro. Si Lazaro ay mahirap, pero si Lazaro ay punong-puno ng pagmamahal. Meron siyang relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Kaya ang nangyari, nung namatay siya, binuhat siya ng mga anghel papunta sa langit. Yung mayamang lalaki na walang ibang inisip kundi sarili lang, napunta sa impyerno o isang netherworld na tinatawag. Kaya kapatid, isang paalala ng Diyos sa atin ngayon na anong klaseng yaman ang pinapangarap mo sa buhay. Kung yaman para mas mapalalim ang ating spiritual na buhay, mas mapalapit tayo sa Diyos, at mas maalala natin at makapagbahagi para sa iba, then ito yung yaman na pinapaalala ng Ebanghelyo ngayon. So kapatid, ito yung pagnilayan natin, ito yung hingin natin sa Diyos na tayo ay samahan, gabayan para mas makatuon tayo doon sa yaman na tama at mabuti ayon sa Diyos. So kung tayo po ay nabiyahan sa ating reflection ngayon, ibahagi natin, gawin nating viral ang salita ng Diyos at punuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless.